Kung first time mo lang gagawa ng portable solar generator mga ka-DIY, para sa iyo ang video na to. So sobrang dali lang ng gagawin natin na portable generator. 3 easy steps lang, meron ka ng portable generator mga ka-DIY na pwedeng i-charge via solar or pwedeng i-charge via lithium ion phosphate battery charger. So meron na tayo ditong charger mismo pang LiPo. Meron lang tayong mga components na kakailanganin. Siyempre, unang-una yung charger nga. Pero pwede rin to i-charge via solar. Kung gusto nyo siyang lagyan ng solar charge controller, ituturo ko rin sa inyo kung paano yung gagawin mga ka-DIY. So siyempre, para sa ating generator, ang gagamitin natin ay itong Delly plastic toolbox. So link nga pala nito ay nasa video description. At siyempre, ano pa bang kakailanganin natin? Yung ating lithium iron phosphate na 22AH Gushien battery pack mga ka-DIY. So ito nga pala, yung last video natin, pinakita ko sa inyo kung paano siya gawin, yung battery pack. Ito, binalot ko lang. So heat shrink wrap lang, tapos nilagyan ko ng wire para magamit natin. Pero optional naman na balutin to mga ka-DIY. Kung wala kayong pambalot, okay lang kahit hindi nakabalot. Basta make sure lang na hindi nyo short yung mga terminals. Ayan o. So, kinover ko lang kasi meron naman akong available. Ayan, battery pack. At syempre, kailangan din natin ng ito. So, ito yung magiging 12 volts panel output natin. So, nandito na kasi lahat. So, meron tong output na 45 watts mga ka-DIY power delivery. Bawat isa niyan ay 22.5 watts, 22.5 watts. So, equivalent to ng 45 watts output. Meron tayong 12 volts cigarette output. So, pwede natin isaksak dyan yung ating pwede natin isaksak dyan yung ating vacuum, 12 volt DC fan, o kaya naman router. So, dito natin yung isasaksak. At syempre, meron na tayong voltmeter para malalaman natin kung ilan pa yung capacity o voltage ng ating battery pack. At syempre, kailangan natin ng on-off switch. So, ayan. Tapos, optional nga na solar charge controller kung gusto nyo siyang i-charge via solar. So, ito optional lang din. So, kayo na lang ang magdi-decide kung gagamit kayo. Kasi meron naman tayong charger nito eh. Rekta na to ikakabit sa battery, mag-charge na siya. So, napakasimple. So, unang step sa ating 3-step kung paano gawin ang ating battery pack solar generator ay syempre, i-prepare natin yung case at ikabit natin ang ating panel board. So siya nga pala, binutasan ko na to. Ayan, nakikita nyo, gumamit lang ako ng cutter and then nabutas ko na siya kagad. Sobrang dali lang kasi manipis lang naman yung plastic, cutter lang at saka drill mga ka-DIY para sa pilot hole. And then sakto na nga pala to kasi syempre mineasure ko na yan. Kailangan na nga pala nating tanggalin tong takip. Ito yung step 1 ha, butasin at ikabit yung ating panel board. So, ayan. May mga screw holes dyan. Lagyan lang natin ng tornilyo. At syempre, binutasan ko na yan para madali at makita nyo na sobrang dali lang nito gawin. Binutas ko na yan para isasalpak na lang. Yan, ganyan lang kasimple. Lagyan lang natin ng nuts. Yung mga nakikita ko kasing portable generator mga ka-DIY, actually, ang gaganda naman. Kaso, sobrang complicated. Tsaka, tingin ko, ang hirap gawin. So, para sa mga newbie at tsaka baguhan, ito yung pinaka-easiest way paano gumawa ng portable generator. Mapapower na nito yung laptop mo o kaya mga 12 volts ilaw, 12 volts devices. Pwede na itong mga ka-DIY. Makakapag-charge ka na ng maraming bagay. So, ayan. Higpitan lang natin, i-fix natin yung pwesto niya. Maganda sana kung matatakpan pa din no? Kaso medyo mataas kasi yung switch kaya hindi uobra na matakpan.
unless ilulubog natin siya. Mga ka-DIY, once nakabit na natin yung ating 12 volts panel, so tapos na yung step 1 natin, proceed na tayo sa step 2. Ikakabit na natin yung battery, tsaka yung iba pang wires. Ayan, ito yung ating battery pack. So, nahubad, nawala yung shrink wrap, na-short, may na-short kasing BMS mga ka-DIY, na-short yung balance lead nung siguro lumambot yung balance lead na yun nung hinit shrink wrap ko, kaya nasunog. So, pinalitan ko na lang ng panibagong BMS. Pero yun pa rin naman, same setup lang, wala naman akong binago. Tinanggal ko lang yung wrap. Ngayon, para pag kunay-konektahin, dahil nga ito ay quick and easy, may pipiyok pa. Quick and easy na portable generator for beginners, 3 easy steps. So, wala tayong hinang masyado. Bukod sa pagkakabit lang ng 4 na wires na yan, yan lang yung hinang na ginawa ko dito. 'Di ba? Wala naman ng iba. Kasi ito, binutas ko lang yan. Tapos kinabit ko yung output panel natin. Ngayon, kailangan nyo nito, terminal block, para pagkonektahin yung ating mga wires. So, gagamit pala ako ng ito, female connector. Nilagyan ko lang ng wire. Ikakabit ko siya dito sa ating output. Yan, twist-twist lang. Dahil super easy lang nitong mga ka-DIY. Tapos, ikakabit lang natin sa ating, ipitin lang natin dito. So, dalawa lang naman to, isang negative tsaka isang positive side. Make sure lang na naiipit yung ating wire. Yan. Para saan nga pala tong female connector na to? Para sa charging yan mga ka-DIY. Kasi ang dulo nito ay, ayan yung male connector na yan, para dyan yan. Yan. So, kagat na yan mga ka-DIY. Tapos ito nga pala, i-cable tie ko na lang para hindi gagalaw masyado yung ating connector. Lalo kapag sinasaksak kasi natin, syempre gagalaw-galaw yan. So, lagyan natin ng cable tie. Para fix siya, hindi gagalaw. Maligtad. So, ayan. Meron tayong charging input connected dyan sa ating output panel. Tapos dito sa kabilang side, dyan naman natin ikabit yung ating battery. Yan. Tanggalin ko lang kasi nilagyan ko lang ng electrical tape para sigurado walang masyo-short. So, sa positive side ulit yung ating red. Ayan, ipit na yan mga ka-DIY. Tapos yung negative naman. So, kung wala kang experience sa paghihinang masyado, easy lang to mga ka-DIY. Ayan. So, connected na yung ating battery, output, tsaka charging input. Ngayon, try natin i-on. So, ayan. 13.6. Merong voltahe ang ating charger. Tapos, meron na rin tayong USB output.
Yan, tsaka dito. Off. Siya nga pala, pag magtatanong kayo ng protection, meron po tayong fuse para sa ating output at meron tayong BMS. So, ayan, tapos na yung ating step 2. Yung step 2, pinagkabit-kabit lang natin yung ating wires gamit yung terminal block na to, mga ka-DIY. Output, battery, input. Ngayon, step 3, try natin i-charge gamit ang ating charger. So, wala tayong blocking diode, kaya umilaw yung charger natin ng green kasi may kuryente na pumapasok sa ating charger galing sa battery. Which is okay lang naman kasi hindi naman permanenteng nakasaksak yung charger dyan. Pwede nyo namang hugutin. Ngayon, try natin i-charge. Magkukulay pula yan, mga ka-DIY. Once sinaksak naman natin, magre-red na siya. So, charging na ang ating portable generator. Ganun lang kadali. Ayan, tumataas yan. Tataas yan. So, ayan, step 3. O, di ba? Sobrang dali. Ganyan lang, meron ka ng portable generator, mga ka-DIY. Meron ka na ditong USB output up to 45 watts at saka dito mo na isasaksak yung inyong mga 12 volts load. So, paano ba isaksak yung 12 volts load? I-demo ko, mga ka-DIY. Halimbawa nga pala full charge ka na at hindi mo naman gagamitin ito ng matagal, pwede yung tanggalin yung ating charger. Ayan. And then pwede nyong itago na rin dito sa loob yung inyong charger para hindi na mawawala. O di ba? Andyan lang siya. Ayan. Kasi yan, maraming space. O di ba? Hindi ko masara. O yun. So, kasyang-kasya, turn off. Ngayon siya nga pala, paano natin ikakabit yung solar generator? So, madali lang naman, itong battery terminals na yan, lagyan nyo lang yan ng wire, and then ikabit nyo rin dito, para kumonect siya sa battery. Dito, mga ka-DIY, lagyan nyo lang ng wire yung battery input. And then dito sa ating solar input, gagamit lang kayo ng ganito. Ay, ayan. Or depende, pwedeng ganito o kaya iba pang connector. Basta, pwede nyong kabitan ng solar panel. So, dito nyo siya ikakabit. Pwede nyong butasan dito sa gilid. And then, dyan nyo siya isasaksak for solar charging. Ang recommended nga dito is 50 watts. So, okay na yun, mga ka-DIY. Pero, since nga ito ay pinaka-easy build, hindi ko muna to ikakabit. Pero kung sakaling ikakabit nyo man, yan, dyan yan nakalagay. And then, ganyan. O, ayan, di ba? Meron ka ng portable solar generator. Ngayon, ide-demo ko paano natin gagamitin to para i-power halimbawa yung ating 12 volts router. So, 12 volts yan, router sa bahay, nagkaroon ng brownout, kailangan ng internet. So, kailangan nyo nito, mga ka-DIY, cigarette mail to DC mail, DC mail din. Ito lang, nabibili lang din to sa Shopee. Ilalagay ko lang din yung link sa video description. So, turn on natin. And then, isaksak natin to dito. Ayan. So, may ilaw indicator din siya. Oh. Ayan, oh, red. So, isaksak na natin sa ating router. And then, ayan, mabubuhay na ang ating router. Ayan. Halimbawa naman, gusto nyong magpagana ng inverter. Ito, kagaya nito. Gusto nyo magsaksak ng 220 volts na appliances, kagaya ng TV, pwede rin. Gagamit lang kayo ng inverter, mga ka-DIY power inverter. Pero ito ay modified sine wave, so hindi to pure sine wave, ha. Pero kung meron kayong pure sine wave, pwede rin. Basta dapat meron siyang cigarette sa kabilang dulo. So, tanggalin natin. Ayan. So, pwede ka nang magsaksak ng 220 volts na appliances. Kagaya nga ng TV, mga ka-DIY. So, tanggalin ko na yan. Ayan na, inverter. So, nasa Shopee rin to. Link sa video description. Kung halimbawa daw marami akong gustong ikabit dito sa ating output. Halimbawa, magkakabit ako ng router at saka electric fan. Pwede, gamit ka lang nito. O, di ba? Ikakabit mo lang dito yan. So, meron ka ng madaming output. O, diba? Sobrang flexible naman eh. Ayan.
O, iilaw na yung router. Tapos ito, pwede mo nang ikabit sa inyong electric fan, mga ka-DIY. Sa inyong 12 volts DC fan o kaya iba pang 12 volts na appliances. Tapos ito yung ating quick charge port. So, testingin natin kung gagana. Ayun, gumagana naman. So, lobat na lobat tong cellphone na to, patay. Ayun, both port naman gumagana. Yun nga pala, 22.5 watts at saka 22.5 watts, sabay 45 watts yung kayang output ng ating USB. Halimbawa, bitin ka naman sa USB, anong pwede nating gawin? Halimbawa, kulang yung dalawang USB na to, mga ka-DIY, ano daw dapat gawin? So, ganito lang. Bili ka lang nito and then isaksak mo dito, mga ka-DIY. O, diba? Meron ka ng additional na USB output. Ayun, o. Diba, gumana? Tapos yung kabila pa. Try natin. Yun nga lang, hindi na to quick charge kasi mumurahin lang tong 12 volts to 5 volts adapter na to eh. So, ayun. Meron ka ng 4 na USB output. So, ganun lang siya kadali gamitin. So, napaka-flexible ng ating cigarette outlet na to. Marami siyang pwedeng paggamitan. Gamit ka lang nito, magkakaroon ka na ng additional USB o kaya ito, pwede mo na ikabit yung mga 12 volts load. So, ayun. Ilaw na ulit. So, ganyan lang kasimple gumawa ng portable generator, mga ka-DIY. Sobrang basic. Kung halimbawa magtatanong ka, paano naman yung sa capacity, paano malalaman? Yung voltage po na yan, meron niyang equivalent capacity, mga ka-DIY. So, ilalagay ko na lang yung chart. Ayan. So, ganyan. So, ngayon, yung ating voltage na yan, halos full charge pa yan kasi full charge yung ating battery pack. Pero kung gusto mong lagyan ng medyo mas magandang indicator talaga, pwede ka naman gumamit ng ganito. So, ito yung dati ko pang ginagamit na battery capacity meter. Meron siyang voltage at saka yung battery SOC, state of charge. Kaso, hindi rin naman kasi ganun sobrang accurate. Reference mo lang din talaga yung voltage. So, pwede mo tong ilagay dito. Sakto yan dyan. Tapos, ilubog mo lang para pwedeng takpan. Pero since ito nga mga ka-DIY ay pang beginner, 3 easy steps lang nagawa na natin siya. Ito na lang, okay lang naman yun eh, basta nakikita mo yung voltage, madali mo nang malaman yung battery capacity. Pag umabot yun ng 12 volts, lobat na yun. O kaya pag nag-disconnect na yung BMS, sobrang lobat na yun, mga ka-DIY, i-charge yun na. So, ayun lang para sa video na to. Sana nag-enjoy kayo. Baka pala i-post ko rin to sa Shopee, baka merong interested natin na ka-DIY na gustong bilhin, ipopost natin para if ever wala kang time gumawa, meron ka na kagad portable generator. Sobrang easy lang. So, ayun lang mga ka-DIY. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe, like, and share our video.